tinatawagan ko po si Pastor para sa mga Word of God. Isa po magandang araw sa bawat isa. Gusto ko naman nang umpisahan ang mensahe ng Diyos sa isang istorya na kung saan sa unang century ng mga Kristiyano, matapos ang Panginoong Yesus ay bumalik sa langit, tinitingnan nila ang funeral bilang isang oras ng celebration. Hindi ng buhay ng isang tao, kundi kung ano yung nangyari sa kanya. Ang focus ay hindi yung memory. Instead, sineselebrate nila ay nakasentro sa kamatayan. Kung titingnan natin sa biblical Christianity, pinakikita ng kamatayan ay kapahingahan. Relief, kapahingahan sa lahat ng suffering, sa lahat ng suliranin sa mundong ito. Ito rin ay isang umpisa ng bagong creation. Ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng glimpse of hope para doon sa mga sumasampalataya at naglagay ng kanilang buong tiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang sinasabi ng Psalms 116 verse 15. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Precious in the sight of the Lord, the death of His saints. Ang mga talatang ito, mga statement na ito ay isang supporting words para sa ating lahat na kumikilala sa ating Panginoong Yesus. Patungkol ito sa pinakamalaking pangyayari sa buhay ng isang tao, na kung saan darating ang panahon na ang kaniyang katawang pisikal ay unti-unting nawawalan ng kalakasan at kukunin ng ating Panginoon. Para sa mga anak ng Diyos, ang pag-alis sa mundong ito ay isang pag-asa. Pero para sa mga hindi kumikilala sa ating Panginoon, ito ay isang pangyayari na nakakatakot. Precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Ang mga salitang ito ay isang intimate na salita mula sa ating Panginoon Diyos para sa mga saints o sa mga sumasampalataya na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Sila yung object ng isang special notice ng ating Panginoon. Markado ng mga salita in the sight of the Lord. Nakatatak ang isang salita na ibig sabihin ang mata ng Diyos ay nakatanaw sa bawat sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Hanggang sa kamatayan niya, ito ay mahalaga. Pero tatanungin natin, kung tayo sa perspective ng tao, bakit ba naging mahalaga para sa harapan ng Diyos o sa mata ng ating Panginoon ang kamatayan ng kanyang saints, ng kanyang mga anak? Una, sapagkat ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon ay precious sa Kanya. Precious sa Kanya. Ang Kanyang mga anak na sumasampalataya sa ating Panginoon, they are precious sa Kanya. At sabi ng scripture natin, yung kamatayan niya ay nakatingin ng ating Panginoon. Dahil ang lahat ng sumasampalataya, inaari niya at iniibig niya magpakailan paman. Wala palikhain ng sanlibutan ng pundasyon ng mundo, minahala ng Diyos ang kanyang anak. Sa katotohanan, mga kapatid, alang-alang sa isang tao na sumasampalataya at kumikilala kay Kristo, iniwanan niya ang kanyang trono sa langit para bayaran ang kanyang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang precious blood. Yan ang unang kadahilanan. Ikaw ay mahalaga kung ikaw ay may totoong pananampalataya kay Kristo, ikaw ay tunay na mahalaga sa ating Panginoon.
Pangalawa, because death terminates the saints' sorrow and suffering. It is precious in the sight of the Lord kasi ito yung panahon na kung saan aalisin ng Diyos ang sorrow at suffering niya. Isipin na lang natin mabuti. Ano bang misery ang meron sa mundong ito? Ano bang miseries ang mayroon sa mundong ito? Suffering, sorrows, hindi na uubusan ng mundong ito. Pero itong araw na kung saan aalisin ito ng ating Panginoon Diyos. Pangatlo, because death affords the Lord an opportunity to display His sufficiency. Tapat ang Panginoong Diyos sa mga taong naglaga ng buong tiwala nila kay Jesucristo. Tapat ang Panginoon. Tapat ang ating Panginoon. Pang-apat, dahil ang kamatayan ng mga saints ay dediretso sa ating Panginoon. Naalala niyo po yung lalaki sa cross kasama ni Christ. Ang sabi ni Jesus sa kanya, "Today, you will be with me in paradise." Lahat ng kumikilala kay Kristo, will go directly sa piling ng ating Diyos. Imagine na lang, you will welcome by God, you will welcome with the words, "Well done, my good and faithful servant." Imagine, sasabihin sa iyo, Lord, "Come, and I will give you rest." Napahingahan. Philippians 1, chapter 1, verse 21, sinasabi ng sulat ni Apostol Pablo, ganito ang sinasabi, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." Ang buhay at mamatay sa piling ni Kristo, ito isang malaking pakinabang. Bakit ito nagiging malaking pakinabang? Dahil sa mga pangakong binitawan ng ating Panginoon. In John chapter 11, verse 25 hanggang 26, Jesus said, "I am the resurrection and the life. He that believed in me, though he were dead, yet shall he live." Siya ay mabubuhay. "And whosoever live and believe in me shall never die." At ang katanungan ng Panginoong Hesus doon, do you believe this? Naniniwala ka ba? Tulad po ng pinag-aralan natin noong Thursday. Naniniwala ka ba na kung ikaw ay na kay Kristo, nananampalataya kay Kristo, mamatay man ang physical mong katawan, pero ikaw ay mananatiling buhay? Naniniwala ka ba na kung ikaw ay mabubuhay alang-alang kay Kristo, at sasampalataya ng tunay kay Kristo, hindi ka mamamatay? Ang teaching natin noong Thursday, sa bokabularyo ng mga Kristiyano, wala ang salita kamatayan. Dahil ang lahat ng nakay Kristo ay tunay na buhay, bubuhayin, at mananatiling buhay magpakailanman. Kaya mga kapatid, ano ang ating comfort? Ano ang ating comfort sa buhay at kamatayan? Ano ang ating aliw? Ano magbibigay aliw sa atin? Tandaan natin ang mga katotohanan ng ating mga katawan, kaluluwa, sa buhay at sa kamatayan ay pagmamay-ari ng ating Diyos na buhay. Sa katotohanan, mga kapatid, ang ating tapat na tagapagligtas, binayaran niya ang ating kasalanan, pinalaya tayo sa gawa ni Satanas, and He preserves us. Paano niya ginagawa? Imagine, mga kapatid, na hindi pinapahintulutan ng Panginoon na kahit isang hibla ng iyong buhok ay malalagas. Hindi mangyayari yan. Kung hindi papahintulutan ng Diyos sa mga nasa langit na isang hibla ng iyong buhok ay malaglag mula sa iyong buhok at sa iyong ulo, hindi mangyayari yun. Therefore, ang Diyos ang nag-iingat sa mga sumasampalataya sa Kanya. Lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, mga pangyayari konektado ang lahat para tayo ay makita natin ang kaligtasan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang banal na Espiritu mismo ang nagbibigay assurance nito. Nawa, ang mga katotohanan ito ay mag-udyok sa ating puso.
na maging willing, heartily willing and ready mula ngayon, mabuhay para kay Kristo. Ngayong araw na ito, masasaksihan natin na ikukumit natin ang katawang panlupa ng ating kapatid na si Blas Salazar, ang aming lolo. Ikukumit natin siya sa lupa. Kung saan tayo nanggaling, kung saan tayo kinreate, kung saan tayo pinorm. Pero alam natin na siya, kabahagi na siya ng buhay, sa buhay ng ating buhay na Diyos. Alam din natin na sa oras na ito, ikukumit natin ang kanyang espiritu sa piling ng ating amang nasa langit, sa gracious care ng amang nasa langit. At ipoproklama natin na ang lupang ito, yung lupa na paglalagakan ng kanyang katawan, o yung libingan na kanyang paglalagakan ng kanyang katawan, ay itatransform ng Panginoon into womb. Ano pong ibig sabihin? Yung libingan na yan, darating ang araw, magiging sinapupunan yan. Pagdating ng ating Panginoon, ang katawang panlupa ay muling bubuhayin. Dito sa lupang ito, muli siyang isisilang. Nawa, itumit din natin ang ating sarili ngayong araw na ito sa dakilang shepherd natin. Shepherd natin. Na siyang maghahatid sa atin, magdaraan sa atin, kahit dumaan tayo sa libis ng kamatayan, sa dilim ng kamatayan, dadali niya tayo sa dakilang buhay, sa presensya ng ating Panginoon, matapos natin isanin ang mundong ito. So kung ma-encourage kayo ng isang talata mula sa Thessalonica, chapter 4, verse 13 hanggang 18. Nasabi po ni Apostle Pablo sa kanyang mga sulat sa Thessalonica, "Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, will certainly not precede those who have fallen asleep. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words." Tayo po'y pumikit at manalangin. Panginoon Diyos, ang aming pong kapatid na si Blas Salazar ay nasa inyo ng mga kamay. Ito'y mananatili magpakailanman. Pinapasalamatan po namin ang pag-alis mo ng lason ng kamatayan, hamandag ng kamatayan. Pinapasalamatan din po namin na meron po kaming pag-asa, meron po katotohanan at garantiya ang mga pangako na muli mong bubuhayin ang aming pong katawang pisikal. Kami po ngayon ay nagtatangis, habang kami nagtatangis, nalulumbay, nalulungkot. Panginoon, i-convince niyo po ang bawat isa sa isang katotohanan na ang kamatayan ay tinapos mo na sa cross ng Kalbaryo. The death is dead, mga Panginoon. At ang kapatid namin si Blas Salazar ay tunay na buhay sa iyong presensya. Kami pong mga naiiwan ay pag-ingatan niyo. Pag-ingatan niyo na sa pagdating ng araw at pagdating ng oras, sa pag-isap ng mata, lahat kami ay makakasama mo na, Panginoon Diyos, maging ang aming pong kapatid na si Blas Salazar. Pinagkakatiwala namin ito sa aming matagumpay at makapangyarihang Diyos, ang aming Panginoong Yesus, aming Kristo. Amen. Babasa po ako ng isang benediction
At pagkatapos po ng benediction natin, karoon po tayo ng pansamantalang katahimikan. Alalahanin natin, gawin natin opportunity para alalahanin ang memories natin sa ating pong lolo, sa ating pong tatay, sa ating pong kaibigan. Alalahanin natin ang mga magagandang alaala. Sabi po ng Jude 1:24-25, "Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God, our Savior, glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen." Nagbigay ng testimony niya para sa kanyang pong sa buhay by ito ba? Dapat ituloy ang pagiging reserve ng ako may kapal. Nawaywingin natin sa kanyang mga kaarigang pamilya ang kanilang mensahe para kay Sir at sa lahat ng dumating upang nakita ang kanilang garangan. Natawagan po si Mami Ina para kanyang huling sa ako. Maliit lang din. Yung bunga lang nakikita ko parati. Hindi ko nga napasok. Yun lang. Ito na yung last ni tatay. Wala na akong tatay. May nakita akong post na sabi na hindi kasi namakas ng hirap. Pero sa mga naiiwan, andun yung sugat. Hindi ko alam kung magiging sugat. Kahit isa nagiging tatay. Gampanan mo para sa pamilya mo, para sa mga anak mo. Naging mabuti kang kapatid, naging mabuti kang lolo sa mga apo mo. Mahal na mahal mo kami, pati yung mga apo mo. Kaya mahal ka namin. Mawala dito sa mundo, hindi ka mawawala sa puso namin. Pinakawa ko sa'yo na lagos natin. Hindi ko siya pababayaan. Pagpapatuloy ng matagumpay, may positibong pananaw sa buhay. Magsasama-sama kami magkakapatid. May pagkakaisa, away. Habang mabuhay, hindi ka namin makakalimutan tayo. Salamat sa lahat. Gagalas po mga tungkulis po. Ngayon naman po tinatawagan ko po si Sir Christian para sa kanyang mensahe. Kahit na hindi kami masyado kasama ng itong nakarang ito pa rin yung pagmamahal niya sa amin at sa maraming salamat sa kanya dahil naging buti siyang lolo sa amin at ama sa magulang. Yung
Hindi ko mabubuman yung salita ng kung sabihin. Pero, alam mo na yung take kung ano yung sasabihin, ano yung guys ko sabihin sa daily. Gabi na lang kami dito at maraming salamat ay God bless po. Hindi naman po maganda po si Sir Ay para sa kanyang para kayo sa Hello? Tay, nandito na tayo. Hindi na kita nasasamahan tayo sa bibigyan na tayo na hindi na ako sa mga tulog ng magkasama. Kagaya ng sinabi ko kagabi, salamat sa mga ginawa talagang sa akin. Sana gabayan niyo po kami sa lahat ng ginagawa namin. Sana gabayan niyo po ako lahat ng desisyon sa mga dapat mga hamon sa akin. Maraming salamat. So, God bless po, Sir. God bless po. Ngayon naman po, tinatawagan ko po si Ma'am Dor para sa kanyang mensahe po. Kahit wala mo ang bibigyan pa rin siya. Yung kahit sakit na rin naman sa niya. Bibigyan ang bigyan. Kasi mga sabihin ko punta kami yung kita, bibigyan kaya nanay. Iyan na siya nag-aaral, pagbibigay. Sabihin niya, nagpit sa baka mo. Ang mabuti pa. Para yumaman tayo. Kasi si tatay. Pero ay, siyempre, bayo mo. Yung kasi, kaya mo tayo. Kahit yung sa simon. Meron pa rin ang pinipilit. Kaya tayo, sana naman ngayon, syempre, sana sa mabuti kang lugar. Tsaka, ulit namin na magsasamahan si nanay. Wala ko, naman kayo. Kaya nga, sabi niya, alam mo na yung tatay. Ngayon, wala na si tatay. Pero sana kanya ng mabuti, si nanay, nalalasan sakit, palakasin niya, patandain niya pa si nanay. Ganun din yung mga anak niya, sila mama, si kita, sila nanay, kuya to. Pati yung mga apo niya, dahil alam namin na gusto namin ibigay pa yung pangarap na dapat pero maraming salamat. At ganun po si nanay. God bless po. God bless po. Ngayon naman po, tinatawagan ko po si para sa kanyang mensahe po. Camera mo. Ba't yung ganda? Lahat po nandito kayo. napunta ako ng kagabi. Ano,
Wala na po kayo. Alam na namin. Diyan pa naman sila. Atas do. Kahit ang dami na. Matay na. Ilang na kita ko sa inyo rin. Masaya naman. Masaya naman kayong kausahan. Ano, ang ganda pa rin ako. Guys, pagdating tayo, yun po kami, lagi dito. Kita namin, kasama sa namin. Mahal ka namin, Tay. Salamat sa lahat. Tay, sorry sa isa ko ako dyan sa sana masaya ka po dyan. May araw-araw tayo. Mag-aaral. Ngayon naman po, last viewing po tayo. Para sa tayo sumilip sa pumanaw sa huling pagkakataon, mangyari mawala mo ng sinya sa gitna. Ang member huling gagawa ng kanilang huling viewing. Magsimula ko sa mga kaibigan, nakiramay, mga kapitbahay, immediate family po. Gulo na ako pag Col, salamat, Col. Magaling ka na daw, tapos ikaw ang liwanag ng buhay ko, ang sigaw ng puso ko. Sa tuwa ko at papatak
alaala nating dalawa. Liwanag ng buhay ko, ang sigaw ng puso ko. Ika'y mawala. Wala ka mag-anak. Wala yung media. Sa pisan mo.
Kayo po sasagot ka. Dahan-dahan sa mga bata po. Paikutin po natin isang beses po. Walang hahawak, walang sasakin sa kaso. Paikutin po natin si Sir. One final dance with him. I'd play a song that would to dance with my father again. Sometimes I'd listen outside the door, and I'd hear how Papa cries. Ano kung maliit lang? Hindi ako dati pala nagtatrabaho pa siya nung trabaho ko sa sinama-sama niya ako sa Queen. Ano kaling Charlie ba? Gawa ka rin naman. Ano siya ang
E-bike tayo po. E-bike. Hindi ko lang din. Paano rin? Oo. Oo nga, meron siyang shield. Trapal ko mga ito. Bata naman pa. Alam mo. Ay, lupa. Meron pala siyang ano. Konti. Gusto mo lang naman. Ito yung mabuto. Buti na kayo. Diyan may mga sandwich pa tayo dyan. Wala na silang lahat. Nanay ko, wala na rin. Siya nakahuli. Last na hinihintay talaga nila. Last time. Na matay, pinag-inis niya ang isip. Bakit mo na kayo mga anak, hold bilang gumakaway daw sa mga Ganun. aga, dun na, ano na siya, nag-50-50 na talaga, wala na. Siyang cold break sila. Nagyan ba niyo ba? George! Kahit na nasa siya. Oo. Kasi yung time na last na talaga, hanggang gabi ay love you sa ano. Alam niya na yun. Alam niya na yun.
Hindi ko lang alam ba't ganun ano, parang nakikita nila yung ano. Oo, no. Ba't kaya ganun? Wala kayo una. Ano yun, te? Hindi, sige lang. Magagalit si Lalo. Yung mga lalo. Ito, hinihanda to para sa Paano mo na? Tama mo sa plan mo? Malalim siya. Pwede pang malagyan ng dalawa. Oo, kasi malalim siya. Pwede pang nakaangat. Kasi meron nakaangat. May nakaangat daw. Nakalupa pa. Pwede na talaga. Tayo pa mag-5 years. Oo, hindi ka. May gapaw. Oo. Ito kailangan. Pero dalawa lang talaga sila. Magdala na ang mga dalawa lang. Pero actually 5 years. So, sabi yung bahay. Sabi mura lang doon, nasa 20. Yes, 5 na. Pamatiwai mo. Ay, wala. Ano kung ba? Oo, ba? Kami na Columbari. Oo ba? Okay. Bukalo yung binili natin. Kala ano? Sila Pastor Alex, si nanay. Si rin. Aling Churing pa nagbenta sa Narinig ko rin yun. Kinikwento. dapat sa Maliliit pa. ano naman, napunuan niya. Napunuan namin ng ganyan. Ako sabi nga ni Alin, hindi namin na bibilihin na lang dilaw nila. Kasi meron na. Sabi ko, hindi talaga po eh. Kasi kumbaga yun na lang yung ano na eh. Pag lang. Ayaw na namin, kumbaga gusto namin maayos lang. Ayun na naman na magkakapatid dito. Papali lang talaga. Wala na si Uncle. Para at least meron kami dadalawin. Pag may mga birthday, dito may mga pinsa. Sila. Tulungan mo ako. Tignan mo na yan. Sabi yung pag may dagat, may meron po yung kapatid ko kasi siya nag-ano. Bulak ayun po. Yung dyan. Ayun po sabi niya meron siya kausap dyan. Kasi pagka may petition, mahalaga. ganyan lang. Tapos aayusin nila yan. Lalagyan ng pizza. Lalagyan natin yung pangalan, yung mukha na ni Tata. Ano na para gahay na. Di ba na? Gusto niyo? Hindi kami yung tayo. Nagdadalang tayo. Sa birthday. Laki na. Oo. Pero ano na. Yung mukha na. Ang bago. Para magkikita-kita tayo. Sila na nakilala. Pero nakapag-go dito. Pero anong tanda mo